Mga kababayan, latest update po tayo. Ngayong araw po ng Miyerkules, August 12 na po, 2026. Ang LPA po na minomonitor natin kanina ay naging isang ganap na po na tropical depression o mahinang bagyo. Ito po sa ngayon ay makikita natin na nasa category 1. Meron pong lokasyon na 1,980 kilometers east of extreme northern Luzon. Tinataglay pong hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour at meron pagbugso na umaabot po sa 70 kilometers per hour. Ang pagkilos medyo mabilis pa east northeastward sa bilis po na 30 kilometers per hour. Samantalang ang habagat po o southwest monsoon ay patuloy po ang paghina. Titignan natin kung lalakas pa ba yan dahil may panibagong bagyo na nasa labas ng ating par. Pero bago ho tayo magpatuloy, i-like at i-share nyo ang ating update. Importante, urgent dahil may panibagong bagyo tayong minomonitor. Maraming salamat po. So sa ngayon ho, no, ang habagat ay nagbibigay pa rin po, no, ng yellow warning heavy rainfall o yellow warning na pag-uulan sa ilang bahagi ho ng kanluran ng ating bansa. Diyan po sa may Zambales, sa may Bataan at Occidental Mindoro na meron pa rin pong 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan. Pero asahan ho natin hanggat walang papasok na malakas na bagyo sa loob ng ating par, magtutuloy-tuloy po ang paghina ng habagat, no? Makikita naman natin medyo clear ang Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan natin na mas magandang panahon ngayong araw po ng Miyerkules ang ating pong maaasahan. Pero hindi ibig sabihin nito na wala pa rin ng mga pag-uulan, no? No, hindi na uulan lalo ho sa hapon at sa gabi. Sa area ho ng Metro Manila, sa parte ho ng Ilocos Region, sa may Benguet, Abra, Zambales, Bataan, kasama ho ang Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, parte ho ng Bulacan, sa may Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Yung mga lugar ho na yan ay patuloy pa ring apektado ng habagat o southwest monsoon. Cloudy skies po ang aasahan sa mga lugar na yan na meron pong scattered rains and thunderstorms dahil po sa habagat o southwest monsoon. Normally po ang habagat ay meron pong hangin na umaabot po sa 35 to 50 kilometers per hour. Pero minsan nagkakaroon po ito ng pagbugso na umaabot po, no, sa 62 to 88 kilometers per hour at minsan mas malakas pa ito sa signal number 1 na kategory ho na bagyo. Sa nalalabing bahagi ho ng Luzon, yung mga lugar ho na hindi ko nabanggit dyan, apektado naman din, apektado pa rin ng habagat o southwest monsoon, kaya magdoble ingat. Sa nalalabing bahagi ho ng Visayas at ng Mindanao ay apektado naman po ng mga localized thunderstorm. At ang local thunderstorm tuwing hapon o madalas sa hapon po ang mga pag-uulan na ibinibigay nito o dinudulot sa mga lugar po na naaapektuhan nito. At eto ho, no, ngayon, ito naman pong tropical depression na nasa labas ng ating par. Bagamat mabilis ang pagkilos nito, pa-east po ang kilos, no, sa bilis na 30 kilometers per hour. Tinitignan natin mabuti kung ito ang magpapalakas uli o kung pwedeng palakasin nito ang habagat o southwest monsoon. Ngayon naman, marami nagtatanong kung magiging malakas ba ito ng bagyo at ito na ba yung magiging bagyong Neneng na ngayon po ay napag-uusapan. Kapag ito po ay nakapasok sa ating par sa loob ng 24 to 48 hours, yes, tatawagin itong bagyong Neneng ang magiging pang-14 na bagyo ngayon 2026 at pangatlo naman ngayon pong Agosto. Hindi naman po nakikita na ito ay lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category, pero kinakailangan natin mag-ingat. Once kasi na pumasok yan sa loob ng ating par, pwede hong magkaroon ng interaction yan dito sa habagat. So ang magiging resulta nun, pwedeng lumakas itong tropical depression sa pagiging tropical storm hanggang severe tropical storm, o kaya naman ay lumakas ang habagat o southwest monsoon. Alin man sa dalawang senaryo na yan ang pwede pong mangyari
dito po sa paglakas ng habagat, pwede rin o pwedeng lumakas din. Ito nga pong tropical depression. Kaya po sa ngayon, hanggat hindi pa nawawala ang epekto ng habagat o southwest monsoon, kinakailangan yung mga low-lying areas sa Metro Manila, Visayas at Mindanao ay linisin ng maayos yung paligid. Panatilihin po na walang mga basurang nagkalat sa kung saan-saan, dahil sa ngayon yung ibang mga lugar dyan po sa Metro Manila, yung mga binabaha ho ay medyo humuhupa na ng kaunti, dahil yung iba pinananatili po na malinis yung paligid para hindi bumara yung mga basura sa kanal. At gayon din, kailangan meron tayo nakistock na pagkain na tatagal na pang ilang araw. Tulad na aking sinabi, ang habagat po ay tatagal pa hanggang sa third week po ng August. Pero hindi naman po ito malakas na. Pahina na po ng pahina. Kung umabot man ito ng third week ng August at wala pong bagyo na mag-trigger para ito ay lumakas, ay magiging mahina po ito. Pero ito po, iba naman ang senaryo ha. Pwedeng mangyari ulit yung tinatawag natin na rapid intensification, yung biglang lalakas ang habagat dahil may bagyong papasok. Pero huwag kayong mag-alala dito sa tropical depression na ating namomonitor sa ngayon. Hindi naman ito lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon. Na-trigger lang naman o lumalakas lang naman ulit ang habagat sa kanyang pinaka-peak, no? Yung mas malakas pa sa signal number 1. Kapag meron pong typhoon o super typhoon category na bagyo na magpapalakas ho sa kanya. Pero kapag mga tropical depression hanggang tropical storm, consider pa rin natin bilang mahinang bagyo ho yun. Kaya kinakailangan natin kapag mahinang bagyo, yung mga low-lying areas, yun pong ating aasikasuhin dahil baha naman ang binibigay pag mga mahina pong mga pag-uulan. Para mas maunawaan natin, may iba't ibang kategorya ang mga bagyo. Ito pong tropical depression na ito ay considered po ito bilang category 1 na merong lakas ng hangin na umaabot sa 55 to 62 kilometers per hour. Talakas, pwedeng lumakas ito sa pagiging tropical storm na merong lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Ang category 3 natin ay umaabot yung hangin sa 89 to 117 kilometers per hour. Ang category 4, 118 to 184 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Ang super type po natin, category 5, 185 kilometers per hour na lakas ng hangin pataas. So ngayon, kung titignan nyo sa ating pinakamapa, yung nagiging pag-ikot po ng habagat ay papunta dito po sa tropical depression. Diba? Pansin nyo naman kung paano yung sirkulasyon ng hangin ng habagat, kung saan nagpupunta ito dito po sa habagat. So ang ibig sabihin nito, ngayon, ang habagat kung saan merong pressure ng hangin o merong lakas ng hangin, doon po siya pumupunta. So medyo nakakapangamba itong sitwasyon natin dahil nga may tendency talaga na palakasin ng bagyong nasa labas o tropical depression sa labas etong habagat o southwest monsoon. Pero hanggat hindi pa yan pumapasok sa ating par at hanggat wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, ay hindi pa rin siya pwedeng i-consider na matinding banta. Ito, kabi-kabila natin, meron din ditong tinatawag tayo na tropical depression, Chanhom, international name, walang direktang epekto. Meron din tayo dito, ito po, yung nakaraan na Phalo na tropical depression. Kahit po ito ay malayo sa ating bansa o sa ating Philippine landmass, nagkakaroon ito ng epekto para makabuo o magkaroon ng development ng mga LPA o mga low pressure area malapit po sa paligid nito. Nangyayari kasi yan, tinatawag natin na Fujiwara effect o yung hatakan ng mga bagyo. Kaya ito tropical depression, kung hindi ito lalapit sa ating par, papasok sa ating par, hihigupin ito ng mga tropical depression po na nakapaligid po sa kanya. Mababa ang tsansa pa naman na pumasok itong bagyo within the next 24 hours, pero kinakailangan nating i-monitor dahil nagbabago lagi ang kilos at galaw po ng bagyo. Lalo na itong habagat o southwest monsoon, sumusunod na sa kanya yung hangin. So sa ngayon, ang pangunahing weather system pa rin na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa ay itong habagat o southwest monsoon. Medyo hindi na ganun karami ang mga pag-uulan, nasa 50 to 100 mm na lang mga dami ng pag-uulan diyan po sa Bataan, sa may Zambales at Occidental Mindoro.
Pero tandaan, sa hapon at sa gabi, may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms na kinakailangan po natin dapat na maging handa at maging alerto. Mga kababayan, ugalain nating ipag-pray, panalangin sa Panginoon na walang malalakas na bagyo ang pumasok dahil simula po na pumasok ang 2026, walang super typhoon na tumama sa ating kalupaan o sa ating Philippine landmass, which is magandang senaryo ho yun. Ang tumatama lamang sa atin ay yung mga mahihinang bagyo o mahihinang kategorya ng bagyo. Sa ngayon, yan muna ang latest na update natin. Palagi ho kayo mag-ingat, magdala ng payong jacket, kapote, panlaban sa mga biglaang bugso ng mga pag-ulan. God bless po sa inyong lahat.